mga bagong scooter ngayong 2025. Sobrang ganda ng bungad ng last quarter ng 2024 sa atin at nagtuloy-tuloy pa ito dahil sa mga kaliwat kanan na labas ng mga magagandang scooter ngayon sa world market, pati sa Philippine market. Ngayon, ito na ang mga latest model na nilabas ng mga malulupit na brands like Yamaha, Honda, Bristol, and CF Moto. I'm Vlad Nicosa, your Cosa for Moto Updates. Let's go! At naglabas nga ang unang-unang brand na malupit, si Yamaha. Unahin natin si NMAX Turbo TechMax for Yamaha na talaga namang madaming nag-aabang sa bagong update na to dahil sa bagong TFT display panel na pwede ka nang mag-connect sa phone at mag-navigate. Ito ang specs ni NMAX Turbo TechMax 2025. 155cc displacement, single overhead camshaft, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled. Fuel injected na rin ito with VVA engine system loaded with new technology updates, yung YECVT nila or Yamaha Electronic CVT, kung saan meron na itong turbo shift na button na stands for 1, 2, 3 or pataas na adjustment ng RPM for fast response ng acceleration. So meron ng turbo yung Yamaha NMAX, tapos pwede ka na mag-connect ng cellphone sa TFT display. Meron na din si NMAX TechMax na dual screen TFT display panel kung saan may dalawang drive modes. Y-Connect phones, connect Garmin navigation. So ito yung pwede kang mag-Google Maps or i-connect mo yung phone mo at gumamit ng Garmin navigation dito mismo sa Yamaha NMAX TechMax na 155cc. Meron din itong traction control system plus anti-lock braking system. Grabe, kompleto talaga. Naka-TFT display ka na, phone connectivity, navigation, and meron ka pang traction control system and anti-lock braking system. Wow! Lahat ng ilaw nito ay naka-LED na. And meron pa itong projector na headlight. Grabe, talagang kinuha na lahat nitong NMAX TechMax na to. Also, pagdating naman sa kanyang mga suspension, yung rear shock nito ay naka-subtank na din. Grabe, di ba? Hindi yung regular na suspension na lalabas sa atin. Pwede kong sabihin na isa ito sa mga perfect maxi scoot sa 155cc category from Yamaha. At ang mga price range nito ay naglalaro sa 150 to 160,000 from Indonesia. And of course, kung ko-convert mo yan sa atin sa Philippine price, yun yung mga possible na price niya. 155 to 160. So, syempre, once it's available sa Philippine market, possible na magtaas yan kung same ang specs na ilalabas dito, or pwedeng bumaba yan or mag-stick sa 160 pero magbabawas sila ng specs. So sana ilabas na yan dito ngayong 2025 with a affordable prices na kayang-kayang kunan ng mga Pilipino na mga riders. Now let's go to our next scooter, mga kosa. This time medyo sporty naman ang tema at itong scooter na to ay paborito ng mga Pinoy pagdating sa mga aftermarket upgrades. Wala nang iba kundi ang Aerox Alpha Turbo 2025. Fresh release din ito from Yamaha. Almost 2 months lang ang pagitan sa NMAX Turbo TechMax release. At ito ay ang Aerox Alpha Turbo Ultimate Edition. May 4 na variant ito, mga kosa. Standard variant, Cyber City variant, Turbo variant at Ultimate Turbo version variant. At ang pinakamaganda at mahal ay ang Turbo version at Ultimate version. Pero yung Standard at Cyber City version ay panalo na din. Bakit? Dahil lahat ito ay naka-dual disc brake na. Lahat din ng variant na to ay naka-subtank rear shock absorber na din. So dun pa lang sa Standard version at Cyber City upgrade, talaga namang panalo ka na. Dahil nga yun ang inaasam-asam natin na magkaroon ng subtank shock absorber sa likod ang Aerox and naka-dual disc brake pa. At idagdag mo pa yung new layout na embossed digital panel ng Standard at Cyber City. So ibig sabihin yung basic na digital panel sa atin ng Aerox na-improve na ngayon ng Aerox or ng Yamaha. So naka-emboss na yung digital panel ng Standard version tsaka Cyber City. Pero syempre pagdating naman dun sa Turbo version at Ultimate Turbo version ay naka-TFT display na. O diba? So ibig sabihin ng TFT display na itong Aerox is panel niya is with navigation na, traction control system, merong lap
system. Meron dalawang drive modes din na sport at touring. Tapos meron siyang tatlong teams. May phone connect din at gamit dito is Y-Connect. So si Turbo Ultimate version, dito talaga masasabi ko na panalo tong scooter na to. Same sa makina ng engine specs or same ng specs ng makina ni NMAX Turbo TechMax. At si Aerox Ultimate Turbo ay merong 155cc displacement, single overhead camshaft, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled din ito, fuel injected, VVA engine system loaded with new update, yung technology nila na YECVT or Yamaha Electronic CVT, kung saan may turbo shift sa button na stands for 1, 2, 3 or pataas na adjustment ng RPM for fast response ng acceleration. So syempre, loaded din si Aerox Turbo Ultimate ng anti-lock braking system at traction control system. Wow! Tapos dual hydraulic disc brake din, of course, and updated TFT features na tulad ng lap time, 3 teams, drive modes na dalawa, yung sport and touring, navigation, music plus voice control, and new and improved front telescopic suspension na may 30mm na sukat. So yung suspension ng Aerox na to in-improve na, hindi katulad ng mga lumang version na medyo matagtag. Mas malaki yung inner tube ng suspension ngayon ng Aerox. Tapos syempre yung sub-tank niya or dual shock absorber with sub-tank. Napakaganda ng setup ngayon ng Aerox 2025 na Alpha version. Talagang deserve ng mga consumer ang ganitong upgrades, lalo na dito sa Pinas. Naka-projector headlight na rin kasi itong Alpha version na to. Dito pa lang sa dalawang scooter na to from Yamaha, busog na ako, pero itong susunod na scooter naman ay from Honda. Syempre hindi magpapahuli ang Honda at naglabas na din ito ng bagong update na scooter. Next natin naman is from Honda. Yes, tama po, from Honda. PCX 160 scooter na road sync version. Ayan, grabe. So naglabas din ng bagong version si PCX Honda na 160cc category na scooter ng bagong version. Ito nga yung road sync version. Grabe din ang lupit ng ganda ng upgrades itong scooter na to from Honda. Para sa best selling nila na PCX 160, naka road sync upgrade na ito, kung saan ang road sync version ay smartphone connect from your mobile to your scooter. Para ma-access mo ito, napaka basic lang, download mo lang ang road sync app ni Honda at connect mo lang sa scooter mo na TFT display na. Then meron na itong instant navigation, music, voice control, pwede ka sumagot ng call sa intercom mo, at naka-sub-tank na din ito sa rear dual shock absorber. Kaya talagang panalo din itong latest specs ni PCX 160 Road Sync from Honda. Halos parehas na silang tatlo, ni NMAX TechMax Turbo at ni Aerox Alpha Turbo. Meron ng phone connect, navigation, music, at etc. Sobrang dami. Talaga namang malilito ka na kung sinong pipiliin mo pag nilabas to ng sabay-sabay ngayong 2025. Ngayon, ang displacement ni PCX 160 Road Sync na nilabas ngayon taon ng Honda is 160cc, single overhead camshaft, single cylinder, 4 valves na rin po ito, 4-stroke, liquid cooled engine, PGM FI system, fuel injected na rin po ito, compression ratio 12.01:1, bore and stroke natin 60mm by 55.5mm. Ito mas mabilis na, maximum power niya 15.8 horsepower and maximum torque niya is 14.7 Nm at 6,500 RPM. For the fuel tank size is 8.1 liter and sa kanya namang gas consumption at fuel economy is 45 kilometers per liter as recorded. So talaga namang matindi ang labanan nitong dalawang brand na to. Dito tayo mahihirapan mamili kasi lahat maganda at modern day specs. Yan ang tinatawag kong modern day specs mga tol, kasi kompletos rekados na yan. May navigation, meron ng projector headlight yung dalawang nauna, and then ito naman may road sync version na yung PCX 160 na phone connect at may ABS silang tatlo at may traction control system pa. At yan si PCX 160 Road Sync version 2025 from Honda. Ngayon, our next lineup sa scooter is a adventure scooter naman na talagang pinag-usapan sa Philippine market nito lang 2024 at hanggang ngayon 2025. So ito ang ATR 160 from Bristol and QJ Motor. Ito ang unang inilabas sa Philippine market na adventure scooter na perfect ang specs para sa akin. At dahil naka-TFT display na to sa kanyang panel with phone mirroring,
at sa price point niya na 159k, pwedeng-pwede na ito itapat sa mga leading brands na available ngayon sa market. So ito ang quick specs ni ATR 160. Let's start sa engine. Meron itong 160cc single overhead camshaft, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, fuel injected. Naka dual channel anti-lock braking system na rin po itong ATR 160 plus traction control system din po. Adventure spoke wheels na rin po siya with dual sport tire. So pang adventure na ang rim set, pang adventure din po ang gulong. At ito ang malupit, naka-inverted front suspension na po itong ATR 160. Out of the dealership, pag binili mo, naka-inverted front suspension na yan. Then, rear dual shock absorber na rin po ito with sub-tank and adjustable rebound na po ang kanyang shock sa likuran. Dual hydraulic disc brake po, harapan at likuran. And meron itong adjustable brake lever, meron itong handbrake, meron itong hazard light, meron itong passing light, and of course, projector headlight na rin po ito. 4 na projector headlight po. And all LED na din ang lahat ng lighting niya. And of course, yung battery niya talagang naiiba sa lahat. 12 volts and 14 amps. So mataas ang battery rate dahil nga sa phone mirroring connectivity nito para sa navigation and doon sa ibang specs niya. Ewan ko na lang kung mabitin ka pa sa upgrades na yan ng ATR 160 from Bristol and QJ Motor. Meron pa tayong nag-iisang scooter na re-reviewin din. Maganda rin ang panel display nito or TFT. Our next scooter sa list natin is si SC150 scooter by CF Moto. Yes, tama po. So yung mga naunang binanggit ko na magagandang brand at model ng scooter is nasa price range na 150 pataas. So ito namang SC150 scooter by CF Moto, bagong labas din from CF Moto. First ever scooter nila sa Philippine market ito at grabe din ang affordable price nito para sa specs niya na may phone connectivity, dual channel anti-lock braking system at traction control system pa. All LED din ang ilaw nito at naka TFT display panel na. Sulit na sulit ang detailed engine specs nito ay 150cc single overhead camshaft, 4-stroke single cylinder, 2 valves lang po. So syempre, medyo mura ito. 2 valves lang ang kanyang engine specs, pero syempre naka-TFT display naman ito at may ABS at DCS. And of course, naka-Bosch electric fuel injected na rin po ito with a compression ratio of 10.6:1, max power 14.1 horsepower at 8,250 RPM, max torque niya 14.2 Newton meter at 6,500 RPM. Fuel tank capacity medyo malaki, 8.5 liters, perfect sa long drive. And ang kanyang fuel consumption is nasa 40 kilometers per liter na fuel consumption. Grabe, complete specs din ito with the standard suspension for front and rear. At ang price lamang nito today sa Philippine market na pwede mong bilhin dyan sa CF Moto is only 120,000 pesos. So grabe, bang in the buck talaga. So ibig sabihin sobrang mura niya para sa specs na meron siya. 119,800 pesos lang ang price nito sa Philippine market, pero naka TFT display ka na, dual channel ABS at traction control system. May phone connectivity pa ito, plus yung malaking fuel tank capacity na 8.5 liters. So yan, grabe na talaga ang mga naglalabasan na scooter ngayon from different brands tulad nitong SC150 na hindi ganun kamahal compared sa tatlong sinabi ko na talaga namang outstanding din ang specs, kaya medyo mataas ang presyo. Then kung ayaw mo nun, dito ka babagsak sa SC150 or yung ibang brands pa na pwede pa nating tignan ang specs sa market. Grabe, from different brands may mga affordable din naman na medyo mataas ang price. So it's up to us mga riders kung saan tayo iibig at kakayanin ng ating bulsa ang mga lalabas na bagong scooter ngayong 2025. So once again, that's our scooter update ngayong 2025.